Hi, I'm Coach Jay, and welcome to my channel. Hi, pag-usapan natin ngayon ang simbang gabi. So, kapag sinabi mong simbang gabi, apat na bagay kaagad ang pumapasok sa isip nating mga Pinoy. Antok, panata, puto bumbong, at jowa. Hindi na kailangan explanation, matik yan. So, konting history muna about simbang gabi. Ang simbang gabi ay nagsimula pa noong Spanish era, mga 1600s. Ang original goal was simple lang, para sa mga magsasaka na makapagsimba ng maaga upang makapagsimula sila sa bukid bago pa sumikat ang araw. So instead of a regular Sunday Mass, ginawa nilang sobrang aga ang misa. Hindi dahil gusto ng simbahan na pahirapan ng tao, kundi kailangan lang talaga magtrabaho ng mga tao. Work-life balance ba? Pero medieval version. Ibig sabihin, ang simbang gabi ay hindi originally spiritual challenge. Logistics problem lang siya na naging tradisyon. So ngayon, common practice ng simbang gabi for Misa de Gallo is 9 days straight ang misa. December 16 to 24. At pag sinabing 9 days straight, ibig sabihin, sa day 1, motivated ka. Diba? Pagdating ng day 4, medyo kine-question mo na ang life choices mo. Day 7, papasabi ka na, Lord, alam mo na po ito. And then day 9, parang survivor ka na sa isang reality show. And then, kasama na rin sa experience ang, alam mo na, yung hindi mo maalala kung sino ang nag-set ng alarm. Yung pala, ikaw. And then, yung tahimik sa simbahan. Pagdating mo sa simbahan, tahimik, tapos biglang may ubo concert. Kasi malamig yung panahon ng Disyembre, may isip po ng iba, inuubo. So, bigla na lang may sasabayan yung ubo sa loob ng simbahan. At syempre, bibingka at puto bumbong. Na mas masarap kasi galing kap sa misa, di ba? So maaga madaling araw, so masarap magputo bumbong lalo pag mainit pa. At kasama na rin sa experience is yung makasama ang jowa para maka-holding hands o magtitigan sa peace be with you. So ngayon, modern practice naman. Ang simbang gabi in a modern way. So ngayon kasi, upgraded na ang simbang gabi. Meron na tayong evening mass para sa mga, sasabi nilang morning is a scam people, right? And then, simbang gabi sa mall. Aircon, escalator, praise the Lord. Online mass, which is nakatayo ka nga, sama namin, pero nakapajam ka. At yung classic, simbang gabi, pero sa labas ka lang ng simbahan kasi puno na. Ayun, so dati, test of faith ang pagising sa umaga, di ba? Ngayon, test of faith ang traffic at parking. Well, ganoon talaga mga Pinoy, di ba? Kasi importante sa Pinoy ang tradisyon ng simbang gabi o Misa de Gallo. At bakit importante sa Pinoy? Kasi, na serious part, kahit hindi man natin aminin o aminin man natin, hindi lahat ng umaattend ay super religious. Pero halos lahat may dinadala. So, simbang gabi, sa iba, ay panata para sa pamilya. Isang tahimik na moment bago matapos ang taon. They consider it as a reset button bago harapin ulit ang January bills. At simpleng excuse lang para magsama-sama ulit ang pamilya. May magic ang simbang gabi kasi kahit hindi ka perfect Catholic, for 30 minutes, you sit down, tahimik, walang notifications, walang deadline, bibihira yun yan sa panahon natin ngayon. So, in my honest opinion, without sugarcoating, may mga uma-attend para makumpleto ang 9 days.
May mga umaten din na para sa pagkain sa labas, di ba? May mga umaten naman na tapos umaten, magpo-post ng day 5 of 9 na parang fitness challenge yung simbang gabi. May mga nagdadasal talaga. Meron din namang mga inaantok pero sincere sa pagsimba. At may mga nagdadasal ng Lord, sana masarap po ang bibingka paglabas mamaya. At guess what? Lahat ng yon valid. Okay? Hindi naman competition ng faith eh. Hindi rin requirement na fully awake ka spiritually para pumasok sa simbahan. Minsan, ang faith nagsisimula lang sa, try ko ulit. Diba? So, for me, ang simbang gabi ay hindi tungkol sa kung ilang misa ang nakompleto mo. Hindi rin kung gaano ka kaaga gumising. Ito ay paalala na kahit pagod ka na sa taon, kahit antok, kahit may doubts, may lugar ka pa rin babalikan. At kung ang simbang gabi ang dahilan kung bakit ka nag-pause sandali, nag-isip, nagdasal, o kumain ng extra puto bongbong, I think, pasado ka pa rin doon. Peace! This is Coach Jay. See you next video.